Magandang hapon po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at syempre doon sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube ay Team Replay. Hapon na po tayo nakapag-live ngayon kasi kaninang umaga nagkameron tayo ng workshop. Andito po ako sa isang lungsod at hindi sa Los Baños, hindi ko babanggitin kung saan. At ako po ay kasalukuyan ay naging resource person sa isang pagsasanay ng mga mag-aaral tungkol sa paano gumawa ng research. Kasi siyempre doon sa mga hindi nakakaalam, ako po itong pagla-live kong ito ay libangan ko lang naman to. Hindi ko to pinagkakitaan ng tunay na trabaho ko. Ako po ay teacher. Ako po ay political scientist. At yung mga pagbablog kong ito ay libangan at the same time ito'y paninilbihan sa bayan. Kaya hindi ko ito pinagkakitaan eh. Maraming nagsasabi, yumayaman na daw ako, minomonetize ko daw ito, hindi ho yun totoo. Ah, wala po ngayong impeachment, so wala tayong pag-uusapan tungkol sa impeachment trial. Tayo po ay nakapagpahinga sa impeachment trial nung Lunes lamang nagkameron, pero kahapon hanggang ngayon talagang kinansila. Dahil sa mga pag-ulan na malalakas, talagang yun ang sinusuo ngayon ng ating mga mag-aaral, hindi ba? Yung baha, yung ulan. Alam mo, natatandaan ko na okay kabataan, talagang yung mga pag-ulan-ulan na yan. Wala yan. Pumapasok pa rin kami noon eh. In fact, yung signal number 3 noon eh, naglalaglagan na yung signal number 2. May pasok pa rin sa UPLB ang mga college. Kasi ang college, sa pag signal number 3 lang walang pasok. Talaga nagbago na ang panahon sa totoo lang. Talagang iba na, climate change na. Pero may isa pong panganib pa rin ng mga mag-aaral na sinusuong. Yung bilang magulang, bilang ako ngayon ay lolo na at may apo ako. Kasama dun sa pangamba na yung pagdating ng aking apo o ng mga anak sa eskwelahan, ligtas pa ba sila? Sapagkat marami nang nangyayaring karahasan, andyan ang pagbubuli, andyan ang ah, yung pagtutulungan ang iyong anak, ibubuli ng mga maton. Pero mas higit na nakakatakot yung karahasan na mismong nauwi sa pamamaril. Marami nang pangyayari yung sa Tacloban, yung mga pananaksak sa Cavite. At dito nga nilang huli, mayroon mang pamamaril na nangyari sa Zamboanga naman, sa Ateneo de Zamboanga. At ang involved dito ay grade 8 yata at saka grade 9. Imagine kung titingnan natin ito yung mga high school student ito. Grabe parang ang nangyari pa ay yung perpetrator ay video niya pa, nilive pa niya yung kanyang pagbaril. Talagang nakakapanlumo. Ano na bang nangyayari sa ating lipunan sa ngayon? Ah, Marami dapat pag-aralan dito kasi alam ko sa mga nababasa ko, hindi naman talaga ipinanganak na marahas ang mga tao. Ang karahasan ay natututunan lamang nila sa kanilang kapaligiran. At naandyan din yung marami kasi mga pressure sa buhay ng ating mga kabataan sa ngayon. Itong di umano'y na maril, anak ito ng customs police eh. Doon niya nakuha ang kanyang baril eh. Ang numero ang nung aral dito, dapat siguro kailangan nating paigtingin pa ang limitasyon sa pag-aari at pangangalaga at pagsisecure ng mga baril. Kasi yung nangyari sa Tacloban, ganun din na nangyari eh. Doon sa tiyahin niyang pulis niya nakuha yung baril eh. Ito ngayon dito sa Zamboanga, tatatay niyang pulis. Bakit ba yung mga baril na yan, pakalat-kalat eh? Kaya ako'y sumasang-ayon na dapat parusahan ang mga may-ari ng baril. Pag may isang nakabaril na ang ginamit na baril ay pag-aari ng isang tao, dapat parusahan din yon sapagkat pinabayaan mo. Dapat ang baril ay sinsecure mo yan sa mga lugar. Hindi katulad nito, ang balita eto daw ay yung baril daw nung ama na iwanan sa sasakyan. Nakita nitong bata, kaya hindi naman siya na-check sa gate sapagkat yung mga nakakotse hindi naman daw chine-check, naiwanan sa kotse. Yun ang kwento.
Pero habang tinitingnan ko yung larawan, yung picture nung gun, yung namaril, sa unang tingin, di mo siya mapagsususpetsahan na magagawa ng ganito. Honor student, first honor. Pero ayon sa mga balibalita, nabasa ko ngayon, ayon sa report ng mayor ng Zamboanga, si Mayor Olaso, may depression daw yung bata at sa stress sa grades. Parang sabi ko, 92% pa nga ang grade niya, nasa stress pa siya sa grade. Parang ang dami sigurong expectations na ni-impose sa kanya na gusto niya para magpakitang gilas, ganun ba? Kaya ako, ang mga anak ko, hindi ko pinipwera sa tungkol sa grade. May mga nagtatanong sa akin, "O, Tonton." Kasi lahat ng mga anak ko walang nagtapos sa UP eh. Yung dalawa sa sa College of Saint Benil, yung isa sa Lasal. Parang ini-expect nila na, o ba, meron ba naglaudi sa mga anak mo, ganyan-ganyan. Parang hindi ko pinipwersa ang mga anak ko, kahit ni kailan. Hindi ko sila prinesure na mag-aral. Talagang kung ano lang yung kaya nila. Basta importante, makapasa. Minsan lang akong nagbunga sa anak ko nung panganay, nung tinatamad ng tapusin ang thesis niya. Abay, hindi na yan pwede. Parang doon ako nagsalita na ba, ay tapusin mo na yan. Di ba, hindi ko naman sinabi na ayun, magandahin mo, etc. Tapusin mo na lang. Doon lang naman ako sa lahat ng relasyon ko sa mga anak ko pagdating sa pag-aaral, doon ko lang na-pressure ang anak ko. Yung panganay kasi nga yung parang gusto niya i-put off na lang muna daw yung thesis niya. Alam ko naman na kapag simula na yung hindi mo ginawa, baka tama rin na, di ba? Yun lang. Pero yung mga grades nila, kasi alam ko may mga kilala ko, mga personal mismo kakilala ko na magkamali lang ng isa ang mga anak nila, galit na. Parang nakagawa na ng kasalanan. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa nating damage sa ating mga anak pag ganun. Kasi alam mo dun sa Lasal noon, tanda ako noon nagkameron din ng ganyang insidente prior to the pandemic, nagtuturo pa ako noon sa Lasal. May isang nagpakamatay na bata, estudyante, at nagtalo naman siya mula sa pinakamataas na floor pababa, pero doon siya sa stairwell tumalon, at yun naman ay nasistress dahil parang ang pagkakalam ko ay ayaw na niya nung degree niya, hindi niya masabi sa magulang niya kasi hindi maganda ang performance niya doon sa degree. Gusto niya lumipat yata, accountancy tayo lahat yung degree niya. Parang gusto niyang lumipat, hindi niya masabi sa tatay niya. So tayo mga magulang, tayo magdalawang isip sa pressure sa ating mga anak. Ito, sinasabi ko to, no? Yung pagkakaroon natin ng baril, ingatan natin. Kung paano natin ang ating mga anak ay tinatrato, pagdating sa pressures, hindi natin alam kung ano yung damage na ginagawa natin sa kanila pag masyadong mataas ang ating ekspektasyon. Nagmumula yan doon sa ang magulang ay maglilib para lamang i-review ang mga anak. Doon, makikita mo na doon ay pressure na doon. Kailangan pumasa ka. Kailangan mataas ang grade mo. Parang hindi ang dapat tinuturo mag-aaral lang, ayusin mo lang, importante makatapos ka eh. Kasi yung iba kasi gusto nilang maging ipagyabang ang mga anak. Di ba? Na parang, anak ko yan, valedictorian yan, magna cum laude yan, di ba? Ako magna cum laude ako na mag-college graduate, pero hindi ko kailan na inimpose sa mga anak ko, dapat meron din sila Latin honor. Di ba? Hindi ko yun ginawa. Dahil I do understand that they are on their own, they are they have their own competences, they have their own excellence. Yung isang anak ko magaling mag-drawing, magaling magsulat. Yung isa naman lahat sila may kanya-kanyang kagalingan eh. They have their own areas. So sana maging aral din to sa mga magulang na katulad nito. Mayroon daw depression, stress sa grade, ay naturalmente baka nape-pressure siya dahil I don't want to psychoanalyze, pero ganun siguro yung nakukonclude ko eh. Kasi meron na rin akong nakita na nangyaring ganyan sa Lasal naman, nagpakamatay talaga yung bata. Ito naman sa Ateneo de Zamboanga. So, alam mo, nag-combine eh. At ang isa pang dapat sisihin din natin dito, yung culture of impunity eh. Yung napakadali na ngayon maging marahas.
Yung, kung ang mga presidente mo nga naman, yung dating presidente, di ba, pati yung mga vice president mo ngayon, yung mga nakikita mo, yung mga leader mo, kung makapagbanta na magpapapatay ng tao, kung makapagmura, kung makapagpanakit ng kapwa, dahil hindi lamang nasunod ang kagustuhan, di ba? Yung magpapakawala ka na mamanghang na salita. Yan ang nakikita ng kabataan eh. Kung yung presidente nga, kung vice presidente ganyan, yung dating presidente ganyan, kung ang mayor nga ng nilang lungsod ganyan, ano pa kaya kung, this is, I'm not saying that it is exactly the reason, but I think it has contributed to the culture of impunity, the violence. So, 6 na taon tayong pinagharian na ganong klase ng kultura. Tapos ngayon, itong mga diehard Duterte supporter, sinisisi na naman ng gobyerno, kasalanan daw to ni Bongbong Marcos, kasalanan daw to, kulang daw sa security, etc., etc. Para bagang mapipigilan mo ang isang bata na gustong mamaril, paano makipipigilan yun ng gobyerno? Hindi ba? Nang parang ang dali-dali. Hindi po kasalanan ng gobyerno itong nangyaring ito. Kasalanan ito ng kultura. Maraming nag-contribute dito. Yung kapabayaan ng mga nagmamayari ng baril. Kaya dapat magkaroon ng batas na parusahan talaga. Yung mga, pag merong nambubuli, kailangan yung magulang ang parusahan. Kasi ibig sabihin, hindi nyo naayos ang pagpapalaki sa inyong anak. Kapag merong namaril, katulad ng ganyan, yung magulang na may-ari ng baril ang dapat makulong. Dapat ganun ang batas. Tapos yun nga, yung kasalanan din ng lipunan na maraming expectations na ni-impose. At kasalanan ng kultura ng karahasan. Na sino bang nag-normalize niyan? Hindi ba si Duterte? Hindi ba yung kill, kill, kill? Eto mga DDS, kung makapagsabi na kasalanan to ng gobyerno, hindi ba kayo yung nagpumapalakpak nun? Every time na nagkikill, kill, kill si Duterte, every time na nagbabanta sa buhay na magpapapatay, eto ngang huli eh. Kina-justify nyo pa yung pagbabanta ni Inday Sara sa buhay ng Pangulo eh. Tsaka ng First Lady at ng former Speaker eh. Hindi ba? So huwag yung sabihin na wala kayong kontribusyon sa kulturang yan. Ngayon, ito naman, si Claire Castro may sinabi tungkol sa mga teachers na parang lumalabas na parang pinoint out niya na may mga guro na dapat ting sisihin kasi hindi naman din tama ang ginagawa. Abay, nagreklamo itong mga Alliance of Concerned Teachers sa NCR at ang iba pang mga progresibong mga grupo ng mga guro. Ako naman, para sasabi ko sa sarili ko, wag naman masyadong defensive. Kasi alam naman natin na marami ding teacher ang dapat nasitahin. I'm not saying that it is on this particular situation kasi ito naman iba itong nangyari sa Zamboanga at sa Tacloban. Pero overall, may mga teacher naman talaga kasi na sabihin na natin hindi naman sila progresibo. May mga teacher na may pagka-misogynist, may pagka-sexist, may mga racist, may mga teacher na grabe kong ah, magtuligsa ng kapwa. May mga teacher na DDS. May mga teacher na ginajustify ang extrajudicial killing. Marami din yan. Alam yan ng mga tao at nakikita ko yan, nagpo-post. Minsan yan din ang biruan namin ng kasamahan ko na kaibigan ko na dati ko ding mentee, ngayon kulig na sa profesyon, isang profesor sa PUP. Sa hindi PUP, sa PWU. Lagi ng pinag-uusapan namin, na parang ang hirap din naman, maksakit din sa bang sa mga teacher, ang dami ng DDS, ang dami ding enabler. So, hindi naman talaga off-mark yung sinabi ni Claire Castro. Totoo naman. Hindi naman yan nilalahat, sapagkat may mga teacher din naman na maayos, marami, pero may mga teacher na ganun. So, I wish itong Alliance of Concerned Teachers at ang iba pang mga progresibo, dapat aminin na natin na meron ding mga kailangang sitahin sa ating ranks. Kasi teacher din ako eh. Ako yung, nung ako yung nakumampi kay Duterte, kung ano-ano mga natanggap ko ng mga batikos mula sa kapwa guro eh. Ngayon, nagtataka ako, bakit ngayon, parang tahimik ang mga ibang tao. Parang dapat kung
napakadaling mag-criticize ng mga progresibong mga guro, sa hanay ng mga progresibong mga guro. Pagdating sa gobyerno, pagdating sa mga polisiya sa edukasyon, di ba, binitira nila yan. Sana they should be as vigorous also in calling out teachers. Okay? They should be, sa halip na maging defensive sila at magalit sila kay Claire Castro, dapat ituwid nila yung nangyayari. Aminin na natin na marami ding teacher na talaga nag-enable ng culture of violence. May mga teacher na sinya-justify ang extrajudicial killing. May mga teacher na maka-Duterte. May mga teacher na ginya-justify si Sara Duterte noong ah, nagbanta sa buhay ng Pangulo. So let us also call them out as we call out the government every time the government exceeds its own power or every time the government fails in the exercise of its authority. Pakita natin na kaya nating ituwid at kaya nating punahin ang mga kapwa natin, guro sa hanay. Kasi marami akong kilala. Mga nababasa ko mga comments nila. Marami akong kakilala. Ang iba nga dyan, professor pa sa UP Mindanao. Marami din akong kilala na sa ibang university. Di ba? So, sa halip na si Claire ang ating banatan, ay sumigunda tayo at sabihin natin, totoo naman. Kasi syempre, hindi ko sinasabing ito yung nangyari sa Zamboanga. Ha? Sinasabi ko lang generic. Kasi ang mga kabataan ngayon, kung itong nakikita nila na ginagawa ng kanilang iba ng guro o nakikita nila sa mga leaders, sino pa, at ako yung mga magulang nila, di naman sila tinuturuan ng maayos at busy din sa trabaho. Sama-sama yun, pressure, yung dahil adolescent sila, yung mga hormones sila raging, madali silang ma-depress. Kailangan nating intindihin, kailangan nating tulungan, pero ang isa sa mga tulong na pwede na natin gawin ay gumawa tayo ng atmosphere na nurturing sa mga kabataan, understanding, huwag na tayong dumagdag sa pressure sa kanila. At okay lang kahit magkamali sa exam. Okay lang kahit hindi mag-honor. Hindi naman yung kawalan. Ang mas dapat nating tinuturo sa kanila maging mabuting tao. At hindi naman lahat ng mabubuting tao ay magna cum laude o summa cum laude. Marami ding masasamang tao na may laude. Marami ding masasamang ugali na matataas ang grade. Okay? Utang na loob. Gumilos na tayo. Gumawa tayo ng mga kaparaanan na mabawasan ang pressure sa kabataan. At paigtingin din natin ang security. Pero kahit na anong klaseng security ang gawin mo kung talagang merong determinadong gumawa ng karahasan, talagang gagawin nila yan. Yan ay isang panganib na dapat nating inaasikaso, tinutugunan para mabawasan. Ang karahasan sa mga paaralan ay isang napakakomplikadong phenomenon. At bilang panghuli, sana naman yung mga tao naman maging maingat pag tayo po ay nagsishare ng mga material tungkol sa karahasan. Lalo na sa mga pagpamamaril, huwag na natin pong ikalat yung mga video, maging maingat tayo sa pagpapangalan ng mga pangalan, uh, let us respect the privacy of the victims, the families, because itong problemang ito, walang hindi kaya itong solusyonan ng iisang tao, isang sektor lamang. Kailangan natin magtulungan. Sana nakapagturok siyang kaisipan na plus kami mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanyang UP, serve the people. Sige, kitang-kita lang tayo sa Biyernes. Pero sa Biyernes baka sa hapon ako mag-live. Kasi sa umaga may biyahe ako. Okay, so
Lagi kong sinasabi, UP namin mahal. Animo Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa mga kinaroon sa mundo, lalo-lalo sa mga team replay. Bye for now. Take care. Talk to you Friday afternoon. Ingat po tayo lagi, lalo doon sa mga maulakas ang ulan at baha. Ingat, ingat, ingat. Bye for now. Take care.